Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Diretso na tayo mga kababayan, wag na nating patagalin pa. Ito pong si Larry Gadon ay nanawagan po ng Sara resign. Bakit po? Ito, diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang shoutout muna. Diretso na po muna tayo dito sa ating pag-usapan. Papasok, Larry Gadon, bakit pa kinakailangan mag-resign si Sara Duterte? Resign, Sara, resign. Dapat nang mag-resign itong si Sara Duterte as Vice President because she has lost the moral ground to sit as the Vice President of this country. Dahil sa laki ng kanyang mga kasalanan, magmula pa doon sa mga intelligence funds at confidential funds na talaga namang halatang-halata na wilaldas lang niya. At tungkol din doon sa mga expenses na milyon-milyon ng Office of the Vice President na ang mga naka-item ay sobrang laki ng mga procurement nila na sinasabi lang nila Overprice yun. na nagkamali. Pwede ka ba naman magkamali ganun? Paulit-ulit nagkakamali ka? Milyon-milyon nagkakamali ka? Mga Anong mali doon? Alam nyo yan, yung pinakapalpak na napalusot, nagkamali. Pwede ba yung nagkamali? Ang tanga nyo naman. Kaya na nga lang trabaho nyo, mamamali pa kayo. Nagkamali daw ng entry, nagkamali daw ng item. Naku po, Diyos ko. Style nyo, bulok. Diretso. items na nagkakahalaga ng halos 10% lamang from the amount that you have placed in your expenses. Talagang halatang halata. No? Kaya dapat itong si Sara ay mag-resign na. At itong affidavit ni Madriaga ay punong-puno ng mga katotohanan. Magmula sa mga detalye, sa mga pangalan at sa mga lugar, talagang makikita mo yung mga detalye at yung mga pangyayari ay talagang makatotohanan. At kaya dapat ay itong si Sara ay mag-resign. At bakit naman siya papasyal doon sa 10 oras ng gabi, doon sa BJMP, para kausapin itong si Madriaga sapagkat natatakot siya na ito ay ilabas. Nailabas na. Kaya ngayon ay talagang wala nang karapatan itong si Sara na maging Vice President. Kaya Sara, At mga kababayan, kumpirmado na talagang itong si Sara Duterte ay dumalaw. Yan po sa BJMP, sa Camp Bagong Diwa. Kumpirmado po yan. Sara, resign. Dapat na lang na mag-resign ka dahil wala ka namang alam. Napakababaw ng utak mo. Isa kang boba. Saksakan ka ng boba. Hindi ka marunong magsalita. Grabe naman. Iyakan na naman mga DDS na ito. Magagalit na naman mga DDS na ito eh. Saksakan ng boba raw. Saksakan ng boba. Itong Vice Presidente. Grabe ka naman, Larry Gadon. Grabe ka naman magsalita. Secretary Gadon. Secretary ba si Gadon? Grabe talaga ito magsalita. Bobo, walang alam. Grabe naman. Lahat na lang gusto mo basahin. Walang laman yung ulo mo. You cannot even speak straight English. You cannot expound your thoughts. Paano na yan? Wala ka man lang statesmanship on anything. Alam mo nung nandun ako sa United Nations General Assembly sa Doha, Qatar, yung mga ministers doon, ang gagaling nila magsalita. Pero sila, galing pa ng mga African countries yan, pero ang gagaling nila magsalita nang walang binabasa. Nakakausap namin na talagang based on their experience, yung kanilang thoughts, yung kanilang mga sinasabi, the way they explain, ang gagaling nila. Itong si Sara, napaka-boba. Napaka-boba daw. Hindi kasi alam niyo mga kababayan, kung napanood nyo yung interview sa kanya, dun sa international media, di mo sabi niya, itok-itok. Sabi niya, itok-itok. Itok-itok. Nakakahiya talaga, mga kababayan. Kaya sabi na ito ni Gadon, bobo raw, boba. Napaka-boba, saksakan ng boba. Walang alam. Kaya talagang hindi siya dapat maging Vice President. Buti na lamang at nahalata na natin kung ano pala ang qualities niya, kung ano ang capacity niya, kung ano ang mental state of mind niya. Talagang napakalayo. Hindi po pwede talagang maging leader yung ganyan dahil boba, saksakan ng boba. At wala talagang alam. At bukod pa doon, indulgence tayo pa. Kaya dapat talaga, mag-resign ka na. Sara, mag-resign ka na. Ginugulo nyo ang Pilipinas. Puro kayo destabilization. Masama ang epekto sa ating bansa, pero sige pa rin kayo. Hindi kayo nag-iisip para sa bansa. Iniisip nyo, kaya nyo kasi gustong mag-resign si BBM or tanggalin si BBM, ay para makalibre kayo sa inyong mga kasalanan, para maitago ang inyong mga kaso. Kaya ganyan. Kaya kayo nagdi-destabilize. Kaya ikaw, Sara, dapat mag-resign ka na. Wala kang silbi. Boba ka. Boba, saksakan ng boba. Grabe naman yan. Sigurado marami talagang iyak ng DDS dito. Mag-react yan mga yan. Sigurado ako. Grabe naman yan.
Nananawagan ako sa ating mga otoridad na ilipat ng detention si Madriaga because of the propensity of Sara Duterte to order killings. Kung si Presidente Bongbong Marcos, si Lisa at si Martin nga ay inorderan niya na what more pa itong si Madriaga na nakakulong. Kaya dapat ay ilipat yan at bantayan ng gusto, pati sa pagkain. At baka siya ay baka rin siya ay yan sa riot dyan, sa BJMP. Kaya dapat ilipat yan sa lalong madaling panahon. Agad-agad ay ilipat. At yan ay bigyan ng proteksyon na hindi siya magagalaw ng kahit sino man. At mahirap na. Baka yan ay yan. Alam nyo naman, yung kanyang binabanggit doon sa kanyang affidavit ay mahilig magsalita. Kaya dapat yan ay talagang pangalagaan. Resign Okay, so yan po ang sinasabi ni Larry Gadon. Unang-una binanatan niya si Sara Duterte, boba raw, walang alam. At pangalawang parte ng kanyang sinabi ay dapat ilipat si Madriaga. Dapat po talaga kasi delikado po siya ron eh. Wala po siya kalaban-laban doon. Kaya dapat talaga ilipat. No? Yan po ay hawak ng ng DILG. Alam ko DILG ang may hawak eh. So kay John B. Cremulya, sir, sana marinig niyo yung sinasabi ni Larry Gadon na dapat mailipat ito si Madriaga. Delikado po talaga siya dyan sa BJMP. Kasi dami niyang sinabi laban kay Sara Duterte. At detalyado. Kaya napaka-importante na maprotektahan itong si Ramil Madriaga. At ito naman mga kababayan, dyan po sa EDSA ay nagpuntahan po ang kaparian at ilang civil society organizations upang suportahan ang pagsampa ng plunder case laban dito kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. At yan mga kababayan, hindi na masaya dito kay Sara Duterte. At meron mo mga pare, mga religious groups sumusuporta na masampahan ng kaso itong si Sara Duterte. So parang wala na nga yung moral ascendancy to lead. Kaya nga sabi ni Larry Gadon, di ba? Mag-resign ka na lang. Total, boba ka naman. Wala kang alam. Tapos sa ibinulgar pa ni Ramil Madriaga, dagdag pa yun. Kaya ito, nananawagan sila. At ito naman, plunder case. Ito mga kababayan, ano ba sabi dito ano ba sabi ng ating mga kababayan? Ano sabi ni Madam? Tungkol nga dito sa sinampang plunder case laban kay Sara Duterte. We don't get into that. Ang tinatanong lang namin kung siya ay may pagkakasala dahil nagnakaw siya. Kung ano ang consequences nun, wala ako dun Pero hindi naman pwedeng hindi siya imbestigahan dahil gusto niyang tumakbo at may ibang taong gustong tumakbo siya. Pero ma'am, of course, yun pa rin magiging magiging sumatotal mo doon, mga Ang supporters. sinasabi ko lang sa ating mamamayan, pumasok sa ganyang klaseng labanan ng reasons, no? Kasi laban talaga sa tamang paraan ng pagpupolitika. Yung it's all politics, there's good politics and there's bad politics. So you're saying- And that kind of reasoning is bad politics. Alright, ito pa guys. Sir, remedy ba ito dahil given the decision of the Supreme Court, is this a feasible remedy? Recognize that we have various mechanisms, various institutions to hold our politicians accountable. And we have to make sure that these institutions are working for our Ma'am, Okay, ito pa. politicians states, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi makakompromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential part, dahil sinasabi confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito titipad ng mga politiko. May malinaw po kung secure purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay napakahalagang itinaw ngayon dahil alam niyo po, may pending na kaso pa tayo sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential statement. Hinihintay natin yan. Pero hindi naman po tayo pwedeng tumigil na lang sa paghihintay ng unconstitutionality ng confidential file. Kailangan din natin linawin yung mga iba pang batas na nag-govern sa confidentialism. At sa pamamagitan ng proseso ito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat dapat ginagastos. Sino nga ba dapat talaga ang kakaroon ng confidential file? Hindi ba malaki issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential file ng mga iba't ibang ahensya na wala namang national security functions. So ito yung mga policy issues na kailangan talaga sa dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan.
Alright, so ayan po mga kababayan, yung mga nagsampa ng kasong plunder, malversation, at iba pang mga kaso lamang kay Sara Duterte. So nako, ang dami na po talagang grupo na hindi na po natutuwa dito sa pinagagawa ng ating Vice Presidente. At habang itong si Sara Duterte ay nadidiin, ang dami pong mga issue laban kay Sara Duterte, ito namang si Presidente Marcos ay tuloy-tuloy po sa pagtuligsa sa mga sa mga katiwalian dito sa ating gobyerno. O sabi nga ni Presidente, kahit banggain ko pa ang malalaking buhaya sa gobyerno, gagawin niya yon, tutuloy-tuloy niya. Kahit banggain ko pa ang malalaking buhaya sa gobyerno, importante, maibalik ko ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Yan, palampakan natin ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit malalaking buhaya pa, ang kanyang banggain, importante magawa niya yung tama para mabalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayan, grabe, diretsuhan at matapang ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sabi niya, handa siyang gawin ang lahat para mabalik ang tiwala ng sambayanan kahit pa mga hulugan ito ng pagbangga sa makapangyarihang personalidad sa gobyerno. O sa gitna ng mga batikos at kontrobersiya, sinabi ng Pangulo na hindi siya uurong sa laban kontra katiwalian. Gagawin ko lahat para maibalik ang tiwala ng publiko. Babanggain ko ang mga malalaking buhaya sa gobyerno dahil ang laban na ito ay para sa future ng ating mga anak at susunod na henerasyon. Ayon sa Pangulo, malinaw ang direksyon ng kanyang administrasyon. Ano po yun? Linisin ang sistema, tapyasin ang impluwensya ng mga tiwaling opisyal at tiyaking ang gobyerno ay nagsisilbi sa taong bayan at hindi sa iilang makapangyarihan. Giit pa niya, ang kampanyang laban sa korupsyon ay hindi lang para sa kasalukuyan, kundi pamana sa susunod na henerasyon. Ayan po, si Presidente Bongbong Marcos. Kasi siguro, yung natitirang 3 taon niya, gusto niya nang gawin ng lahat-lahat para itama ang mali sa gobyerno, linisin ang gobyerno, tanggalin lahat ng katiwalian. At ayun ang kanyang magiging legacy, yun ang kanyang iiwanan. Kung sakali mang matapos ang kanyang termino, ayun ang kanyang legacy. So wala na siyang pakialam kung malalaking buhaya, bagay niya sa gobyerno. Importante, maibalik ang tiwala ng taong bayan dito sa ating gobyerno. Ayan po. Grabe. At ito mga kababayan, bilang pagtatapos, tingnan ninyo. Ako si Mayor Isko Moreno ay nagpasalamat kay Presidente Bongbong Marcos at kay ES Recto for timely issuance of up to 7,000 gratuity pay for JO o job order COS o contract ata ito contract workers. Yung mga JO at contractual workers. Okay, so yan mga kababayan Ito, basahin natin. Yung COS pala, contract of service. Okay, nagpasalamat po si Mayor Isko Moreno. Dito kay PBBM at kay Recto. During the President's visit to Baseco noong November 27, sinabi ni Dumagoso na personally nirekomenda niya yung need para mapabilis ang administrative order na kung saan ito po ay may immediate impact doon po sa mga libo-libong job orders at contract of service workers. Sinabi niya na katulad ng other local government units na tumatanggap ng JO at contractual personnel, karamihan po doon yung mga street sweepers, traffic aides, frontline, support staff, at halos lahat po yung 7,000 job orders, malaking tulong po yun na maaprubahan yung kanilang benepisyo. O kaya naman, ito, ang bilis po ng pag-akto at pagkilos ng gobyerno under Administrative Order number 39. Ito pong mga job orders at COS workers na naglingkod po at least 4 months of satisfactory service by December 15 may receive the full 7,000 gratuity pay, while those with shorter service will receive prorated amounts.
So, yan po ay lahat po makakatanggap, yung mga workers sa national government agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, local water districts. Yan po makakatanggap ng mga 7,000 mga kababayan. Grabe. Kaya naman tuwan-tuwa po si Mayor Isko Moreno kay Presidente Bongbong Marcos. Pansin ko lang, parang hindi niya na nababanggit si Sara Duterte, no? Pansin ko lang, no? Parang wala na sila ni Sara Duterte. Di ba? Wala. Kasi, ba't ka didikit nun? Daming issue nun. Nandito ka na sa presidente na nagtatrabaho, mahahawa ka pa na magtrabaho. Kung doon ka sa kabila, didikit, tatama rin ka kasi hindi nga nagtatrabaho yung isa. Ang dami pang issue. Ang daming issue ng katiwalian, ang daming issue ng kalokohan. So kaya si Yorme Isko Moreno nagpasalamat kay Presidente Bongbong Marcos. Marami po matutuwa ng mga empleyado diyan po sa Manila City Hall. Lalong-lalo na yung mga job orders. Alam niyo yung mga job orders, magkano lang naman ang kita niyan. 'Di ba? So malaking tulong na po 'yan lalong-lalo na ngayong Pasko. Matutuwa po ang mga pamilya ng job orders at mga contract of service workers. So congratulations kay Pangulong Bongbong Marcos, syempre kay Yorme Isko Moreno. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Nako, grabe to si Glory Gadon. Akala ko sasabihin niya lang na mag-resign si Sara Duterte. Yung pala sinabihan pa ng boba, walang alam. Grabe naman. At nag-cite pa siya ng halimbawa kasi nakakahiya talaga. Kapag naging presidente ito, nakakaya tayo sa international community. Kasi boba daw. Boba daw, di marunong magsalita ng English na dire-diretso. Itok-itok lang. So, yan po mga kababayan. Kaya sabi ni Larry Gadon, resigned, Sara resigned. At dito po sa mga kinaharap na kaso, mga kababayan, ayan po. Mga kaso, plunder, malversation of public funds at iba-iba pang kaso. Nako. Yan po abangan natin. Nakasampa na po sa ombudsman. Yari ka. Yari ka, Inday. Sabi nga ni Larry Gadon sa Sara Lustay. Nako. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.